Hello po sa inyong lahat mga kamatyas! Meow meow! Kalmutan time na naman tayo. Marami po ako natanggap na messages sa email, sa messenger. Coach, naglaro pala si Meow Meow nitong nakaraang buwan lang, June 26, sa Team Championship ng China. Division A, standard, long game ang nilaruan niya. Hindi ko lang po alam kung anong board ang nilaruan ni Meow Meow kasi alam niyo naman pag team tournament, di ba? May boards 1, 2, 3, 4. Ayan, pero ito po ay malakasang tournament. Medyo tago nga lang. Wala sa chess.com, wala sa Lichess, ni research ko, wala eh. Pero sa 365 chess.com database, nandoon, ni-register. Ha? Tago ah. Pumili ako ng best game ni Meow Meow. Eto na po. Kontra kay WGM Li Shuyi. Nag-knight F6 si Meow Meow. C4, G6, Knight F3, Bishop G7. At pinasok ang Granfeld. Sharp itong depensang ito against D4. Knight C6, kumapture sa D5, Knight takes D5. At nag-castle E5. Ayan, grabe. Ramdam kagad ang mga open position. Kasi dito mga kamatyas, ang bookline Knight B6. Pangalawa, Bishop F5. Ayan. O pero itong E5, medyo nasa bandang dulo pa. Knight takes D5, E4. Binitin yung knight. Ito ang hinahanap-hanap lagi ng pansin Meow Meow, yung mga gantong datingan eh, no? Eh na naman eh. Nag-knight D2, Queen takes D5, E3, dinipensahan muna kasi kung pababagsakin po yung pawn, eh may bawi anytime sa D4 eh. So ginawa, nag-E3 muna, patibay, at nag-Rook E8. Yan ang novelty naman. Kasi sa nagdaang laban, ang simpleng ginawa lang ay F5 para depensahan yung E4. Pero sa computer po, ito tira, Rook E8. At yan ang tinirang novelty ni Meow Meow. Na-improve niya, no? Queen B3, hamon queen to queen, tinanggap, capture, A5, ayun, para magparamdam ng atake. Bishop D2, A4, Knight C5, at nag-F5. Syempre, makukuha na yung pawn eh. Dinipensahan na nag-B3, at nag-A3. Ayun, nilagay muna yung pawn doon. Knight E7, Rook E1, B6, Knight A4, at nag-Knight D5 para pinaka-depensa sa pawn C7. Tama ang diskarte nung kalaban niya eh, kasi malakas talaga si Meow Meow sa may queen na game. Pag tinanggal mo yung Reyna, medyo parang nagkukulang yung puwersa niya when it comes to open position. Nag-Bishop F1, Bishop A6, tinapatan, exchange, Knight C3, talagang yung kalaban niya, gusto lang talagang exchange. Oh. Ayaw niya makipagsabayan, ano? Yan, at dito nag-Rook A D8, target ang pawn sa D5. Bishop F6, tineret. So may threat din. Rook D7, depensa muna. Bishop G5, at nag-Rook E5, Bishop F4, at dito mga kamatyas, kung kayo po ang mag-a-analyze dito, ano kaya ang magandang decision? Capturein, makipagsabayan, pero babagsak din naman yung pawn sa C7, di ba? O aatras na lang para sapatan ang depensa sa C7. Sige, paki-analyze nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. At tama ang capturing na yung pawn sa D5. Bakit? Takes, may Rook D2. Yan, kailangan talaga long range ang nakikita natin. Ano? Ayun, oh. Bagsak pala yung pawn sa A2. Eh, yung pawn sa A3, eh, napaganda tuloy yung pagkakalagay dyan. Pag nawala yung A2, ilang hakbang na lang yan. Promote na yan. Rook C1 at nag-King F7. Pero syempre po, kalaki pa rin or kasama pa rin palagi ang pag-iingat. Kasi kung kakapturin ka agad at may excite, may Bishop H6. Todas ang Bishop sa F8. Eh, yung pawn na yan, tatalikuran lang yan. O, eh, madaling makuha yan eh. Rook takes, King E6, and Rook A8. So, winning ang white dito. Okay, Bishop F8 is coming na. Ayan, balik tayo. So, kaya ginawa dito, nag-King F7 muna si Meow Meow para walang mga ganun-ganun, ano? So, nag-Rook C7 check ng ulit. Nang ulit-ulit. Ano, tabla. Wala po tayong basehan sa oras, ano? Pero long game naman ito eh. Wala, kulang ang impormasyon eh. Game lang ang nakita natin. Capture, ayan na. So, number of pawns pantay lang pero yung itsura ng pawn sa A3 ay very dangerous. Nag-Bishop E5, nagsiguro si Shuyi
na talagang nakaturo na ang bishop niya dyan. Nag-rook b2. Ayan na naman. Pinapakain na naman, no? Kahit endgame, may exciting factor itong si ano eh. Si Meow Meow eh. O, rook b2, pag kinain nga naman, eh hindi mahahabol ng tore. 'Di ba? Galing eh. Nag-rook b7 checking c6, rook takes h7 at ayun, nag-rook takes b3. Ang ganda nung pagkakatira ng rook b2, no? Bagsak yung b3 at nag-king g2, king d5, nag-bishop h8. Talagang dulong-dulo na. Huwag lang. Malihis talaga sa diagonal na yan. Nag-a2. Siyempre, punta sa likod. Rook a3. Rook b7. Ayan. So, dito po ay usapang endgame na ito. O, alamin natin. What if mag-rook takes a3? Anong mangyayari? O, di ba? Paano yan? Eh, still controlled pa rin naman na. O, limbawa, ang gawin ay pagpalagay natin, sige, h4. Parang dito pwede na eh, no? Bishop d6 para gaganon. O, kailangan kasi mabarhan yung diagonal para makapromote ng solid eh. Dito pa lang panalo na. Bishop d6 going to e5. Okay? So, kitang-kita na po, no? Kahit umatras yan dyan, Bishop e5, wala magagawa. Mari-remove talaga yung control sa pa-promote na pawn. Ayan, endgame na naman ito. Gusto nyo pong mag-aral ng iba yung endgame? Follow na po kayo sa Facebook page Kamatyas natin. Puro endgame ang mga ina-upload nating videos doon, ha? Ayan o, balik tayo. So, hindi pwedeng makipagsabayan pala. Kaya ang ginawa dito ay nag-rook b7 lang. And nag-bishop d6. Ayun ang plano. Susundutan ng bishop e5. Oh. Then nag-bishop b2. Threat sa tore. Rook a5. Iwas muna. At nag-rook d7. Mapigilan lang ang paparating na bishop e5. Nag-king e6. At dito nag-rook d8. At nag-rook b5 si Meow Meow. Good move. Nag-resign dito si WGM Suyi. Ayan. Teka muna mga kamatyas, bakit nag-resign? Halimbawa kung ang gawin ay paano kung i-maintain lang. Halimbawa mag-bishop h8 lang. Ayun, kitang-kita. Rook b8. Ayun, makikipagpalitan. Pag nawala na yung tore, saka tatrabahuin yung pag-block sa diagonal. Kasi dito baka mamaya ma-excite. Bishop e5, coach! Tapos ang laban. May ganun eh. May ganun. So, king d7, winning pa rin naman ang blocking nga lang. Naku po. Ayan, mag-a1 queen, matatakpan eh. Yung diagonal. So, mag-rook e7 check na lang. Yan na lang ang gagawin. Capture, capture. Ayan, medyo mahirap pa ito, no? 4 versus 3, tapos very solid ang bishop. Naku, may pagkatabla pa rin to. Hindi biro ito, mga kamatyas. Okay, kaya hindi tayo pwede magmadali. Halimbawa naman, kung ang gawin ay king to d6, pwede rin to. Capture, capture, sabay may ganun, no? Aray nako. Paano didepensahan yun? Diba? Slightly better pa bigla ang puti. Yun. So, dapat hindi minamadali. Dapat talagang pino hanggang dulo. So, pag nag-bishop h8, rook b8. Yan ang pinakatama. Obligadong mapapalit eh. Capture, capture. Paano ngayon yan? Pagpalagay na mag-F4 para mapigilan. Pasant lang yan. Sabay bishop e5 pa rin. Then, unstoppable na yung promotion. Okay, mga kamatyas, yan ang mga teknikan dyan pagdating sa endgame. Okay, ito yung kanilang standing ipakita ko sa inyo. Ayan, oh. Nanguna si Juen Jun eh. 4 points. Sa bagay, team tournament naman ito, mga kamatyas. Kulang ang impormasyon eh sa kanilang team eh. Wala akong makita eh. O baka may makita kayong details, forward nyo naman. Comment nyo sa section below para mas mabrowse sa mga tagapanood natin. Ang daming sumali eh, oh. Ang score ni Meow Meow ay 3 points. Yan, not bad. Kasi nga, yung pinaka nasa taas nga, 4 points eh. 1 point behind lang naman eh. Di ba? Matindi. Team tournament, oh. Elo average 23-49. Nakalusot tong laro ni Meow Meow. Wala nakakalusot sa akin pero grabe, marami po nag-message sa akin, coach, pakipasadaan naman itong mga games si Meow Meow. Ayan, susunod natin yung mga iba pa. Marami pa eh.
So, sunod natin yung iba pa sa mga susunod nating videos mga kamatyas. Ha? Maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana ay wag masamain pong itong analysis natin ha. Wag niyong idamay si Meow Meow sa nangyayari pong West Philippine Sea at doon kay Guo. May mga naiinis kasi, bakit daw ina-analyze pa yung game? Walang pakialam si Meow Meow dyan. Chess lang naman ang habol natin. Hindi tayo sa kung ano pa man. Okay po, at pinagbigyan lang naman natin yung karamihang nag-request sa atin na pasadahan ito. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.